Ngayon po ay tatalakayin natin ang napakahalagang desisyon ng Korte Suprema ng Pilipinas na nagdeklara na labag sa saligang batas ang reklamo laban kay Vice Presidente Sara Duterte na nagdulot ng malaking ingay sa politika at sa batas ng ating bansa. Ang desisyong ito na may botong 13-0 na isinulat ni Senior Associate Justice Marvic Leonen ay epektibong pumigil sa impeachment trial sa Senado. Binibigyan diin nito ang pagtutok ng korte sa pagpapanatili ng tamang proseso ayon sa konstitusyon, kahit sa mga usaping may matinding politikal na tensyon. Ang desisyon ng Korte Suprema ay pangunahing nakatuon sa dalawang mahalagang paglabag sa konstitusyon. Una, yung paglabag sa panuntunan ng one-year bar rule. Ito ay nakasaad sa Artikulo 11, Section 3, Paragraph 5. Malinaw na nakasaad sa konstitusyon, walang pamamaraan ng impeachment na sisimulan laban sa parehong opisyal ng higit sa isang beses sa loob ng isang taon. Natuklasan po ng korte na mayroon ng hindi bababa sa 3 naunang impeachment complaint na inahain laban kay Vice President Sara Duterte sa pagitan ng buwan ng Disyembre 2024 at February 2025. Bagamat ang mga complaint na ito ay isinama sa order of business ng House, kalaunan ay inilagay lamang ito sa archive nang hindi nire-refer sa Committee on Justice. Mahalaga, nilinaw ng korte ang interpretasyon nito sa salitang initiate, salungat sa mga naunang pag-unawa tulad ng kaso ng Francisco versus House of Representatives na nagsasaad na ang pagsisimula ay nangyayari sa pag-refer sa Committee on Justice. Idineklara ng korte sa bagong desisyong ito na ang mga complaint ay itinuturing na initiated kapag ito ay naisampa na at pagkatapos ay tinapos o dinismiss sa House of Representatives. Halimbawa, sa pamamagitan ng pag-archive. Dahil ang unang 3 complaint ay itinuring na tinapos o dinismiss noong February 5, 2025, ang ika-4 na complaint na isinampa at ipinadala sa Senado sa parehong araw ay lumabag sa one-year bar. Ikinatwiran ng korte na nagsimula ang isang taong pagbabawal sa pag-archive o pag-dismiss ng mga naunang complaint. Kaya't ang anumang bagong complaint na isinampa sa loob ng taong iyon ay labag sa ating konstitusyon. So, yung paglabag sa tamang proseso, lalo na yung due process. Binigyan din ng Korte Suprema na ang due process at pagiging patas ay dapat sundin sa lahat ng yugto ng proseso ng impeachment. Kahit na ang complaint ay inihain ng hindi bababa sa 1/3 ng mga miyembro ng House of Representatives. Partikular, natuklasan ng korte na nabigo ang Kongreso. Nabigyan si Vice President Duterte ng kopya ng Articles of Impeachment at ng kasamang ebidensya o ng pagkakataon na tumugon sa mga akusasyon bago ipinadala ang mga articles sa Senado. Ang pagtanggal na ito ay nagkait sa kanya ng kanyang pangunahing karapatan na dinggin. Alam niyo po, sa pagsasampa po ng isang ordinaryong kaso, maging ito ay kriminal or sibil, lalo na sa sibil, kapag tayo po ay nagsasampa ng reklamo sa huwes, unang-una pong tinitingnan ng clerk of court o sino mang tumatanggap ng reklamong opisyal sa husgado. Ang unang-unang tatanungin sa inyo ng tumatanggap ay, ikaw ba ay nakapagbigay na ng kopya sa iyong dinidemandang tao? At ipakikita mo ang kopya na yan na ikaw ay nakapagbigay ng kopya sa iyong kalaban sa pamamagitan ng
pagpipresenta ng ang kopya ay ipinadala sa pamamagitan ng isang registered mail o kaya ay yung resibo ng isang accredited courier katulad ng LBC o kaya ng JRS. Itong proseso na to at parehong-pareho din sa pagsasampa ng reklamong ibibigay sa ating Senado sa pamamagitan ng pagsusumite ng articles of impeachment of which the House failed to do. Binanggit din ng Korte na para sa mga reklamo na inihain sa ilalim ng Section 3, Paragraph 4, dapat tiyakin ng House na ang draft na articles at mga sumusuportang ebidensya ay magagamit ng lahat ng miyembro ng House na nag-iisip na aprubahan ito at ng respondent ay bigyan ng sapat na panahon upang tumugon. Kasama ang ebidensya at komento ng respondent na ipapakalat sa lahat ng miyembro bago ang isang katlo or 1/3 na boto para sa pagpapadala sa Senado. Natukoy na ang mga ito ay nilabag ng House of Representatives. Ngayon ipakikita natin sa inyo ang implikasyon ng desisyong ito ng Korte Suprema. Tungkol sa checks and balances, pinatatag ng desisyon ng papel ng Korte Suprema bilang huling tagahatol ng mga issue sa konstitusyon. Kabilang ang mga nauugnay sa impeachment. Sa kabila ng pagiging political ng impeachment, pinaninindigan nito na kahit ang eksklusibong kapangyarihan ng Kongreso sa impeachment ay sumasa ilalim sa pagsusuri ng hukuman upang matiyak ang pagsunod sa ating konstitusyon. Nagbibigay ang desisyon ng malakas na mensahe na ang mga panuntunan sa proseso ay hindi lamang teknikalidad, kundi mahalaga para sa isang patas at makatarungang proseso ng impeachment. Binibigyang diin nito na ang layunin ay hindi nagbibigay katwiran sa paraan at na mayroong tamang paraan upang gawin ang tamang bagay sa tamang panahon. Ang desisyon ay nagbibigay ng mas malinaw, bagamat mas mahigpit na interpretasyon ng one-year bar rule at na mga kinakailangan sa due process sa impeachment. Iminumungkahi nito na dapat maging mas masinop ang Kongreso sa pagsunod sa mga pamamaraan ng konstitusyon, partikular sa oras at paghawak ng maraming reklamo at pagtiyak sa karapatan ng respondent na dinggin. Ang desisyon ay nagbibigay ng malaking tagumpay sa politika para kay Vice Presidente Sara Duterte na nagpo-protekta sa kanya mula sa agarang impeachment trial na maaaring humantong sa kanyang pagtanggal sa opisina at diskwalifikasyon mula sa hinaharap na posisyon sa publiko, kabilang ang posibleng pagtakbo sa pagkapangulo sa taong 2028. Ang kanyang mga kalaban ay kailangan ngayong maghintay ng 1 taon upang simulan ang bagong proseso sa pag-aakalang makakakuha sila ng kinakailangang suporta. Nagdulot na ng debate at pagpuna ang desisyon na may ilang legal experts at miyembro ng Kongreso na nagpahayag ng pagkabahala tungkol sa potensyal nito na baluktutin ang mga panuntunan ng konstitusyon o bawasan ang eksklusibong kapangyarihan ng Kamara na panagutin ang mga nagkasala na opisyal ng gobyerno. Ikinakatwiran ng ilan na ang bagong interpretasyon ng Korte sa initiation ay maaaring magpadala o magpadali upang maagang matrigger ang one-year bar na posibleng humahadlang sa mga lehitimong pagsisikap sa pananagutan. Sa kabuuan, ang pagdeklara ng Korte Suprema na labag sa konstitusyon ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte ay muling nagpapatibay
sa papel ng hudikatura sa pagtiyak na ang lahat ng sangay ng gobyerno, kabilang ang Kongreso sa kanyang tungkulin sa impeachment, ay kumikilos sa loob ng mahigpit na hangganan ng konstitusyon at ng due process of law. Bagamat may malaking epekto sa politika, inuuna ng desisyon ang maingat na pagsunod sa proseso ng konstitusyon kaysa sa pagiging politikal. Hanggang dito na lamang po. Ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.